Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa na nakikinig at nanonood sa programang ito, ang araw-araw na pagpapala. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Bong Morga ng Jesus Christ Saves Global Outreach ng Taytay Rizal. Sa araw po na ito, patuloy po tayo na manalangin muna bago sa pagsisimula ng ating pong pag-uusapan. Tayo po'y sandaling manahimik. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, kami po ay lumalapit sa harapan mo. Nagpapakumbaba at humihingi ng tawad anuman ang aming mga pagkukulang, anuman ang aming mga pagkakamali, anuman ang aming mga pagkakasalang nagawa laban sa iyo, O Diyos, isip, salita at gawa. Linisin mo kami, hugasan ng banal mong dugo upang malinis kami sa lahat ng aming kasalanan. Salamat po sa biyaya ng kapatawaran. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, ako po ay bumabati ng isang masaganang bagong taon sa lahat po na nakikinig sa programang ito. Sa katatapos pa lamang po ng isang napakalaking event na siya pong pinagdiwang ng buong sangkatauhan. Ang event pong ito walang iba kundi ang araw ng Kapaskuhan o tinatawag na Christmas. Subalit, ano po ba ito para po sa atin na mga mananampalataya? Sabi po ng Biblia, ayon po sa Matthew chapter 1 verse 21, magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol. Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang kasalanan. So yun po sa madaling salita, kaligtasan po ang rason kung bakit po ipinanganak, nag-anyong tao ang ating Panginoong Hesus para iligtas ka, kapatid. Iligtas po ako. Iligtas ang lahat ng mga tao. Ngunit, dahil po tayo ay nasa mundo pa, marami pong mga hadlang at mga kaparaanan ang mundong ito para malihis ang pagdiriwang sa araw ng Kapaskuhan. Ngunit hindi po yun ang mahalaga. Ang mahalaga po ay ang purpose o rason kung bakit ipinanganak ang isang batang sanggol na pinangalan ng Jesus. Kaya sa oras pong ito, patuloy po tayo na alamin ang tungkol po sa dahilan ng pagkapanganak ni Jesus tungkol po sa kaligtasan. Number 1, ano ang kaligtasan? Ang kaligtasan ay pagtalikod at pag-iwas sa kasalanan at sa kaparusahan nito. Number 2, sino ang may likha ng kaligtasan? Si Kristo po mismo. Sabi po ng Hebrew chapter 5 verse 9, at nang siya'y maging ganap, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng mga sumusunod sa kanyang kalooban. Take note po mga kapatid, magiging tagapagligtas siya ng lahat na sumusunod sa kalooban niya. Amen po ba? Pangatlo po, kanino iniaalok ang kaligtasan? Iniaalok po ito sa lahat ng tao. Sabi ng Biblia, Isaiah 45 verse 22, lumapit kayo sa akin at kayo ay maliligtas. Kayong mga tao sa buong daigdig. Walang ibang Diyos maliban sa akin. Binibigyang diin ng ating Panginoon. Maliban sa Kanya, wala pong ibang Diyos at wala pong ibang paraan ang kaligtasan. Amen? Pang-apat, ano at bakit kailangan ang kaligtasan? Sabi po muli ng Biblia, Roma chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man ang umabot sa pamantayan at kaluwalhatian ng Diyos. Ganon din po sa Romans chapter 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon at tagapagligtas. Panglima po, ano ang paraan ng kaligtasan? Muli po, sinagot mismo ng ating Panginoong Hesus. Sinasabi niya sa Juan chapter 14 verse 6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sino man ang makakapunta sa Diyos Ama kundi sa pamamagitan ko. Nasaan po ang Diyos Ama? Hindi po ba nasa langit? Kaya nakakapagtaka lamang kung bakit nagkakaroon ng pagtatalo-talo
tungkol sa kaligtasan. Samantalang ang Panginoong Hesus mismo ang nagsabi. Kinonfirm po niya na siya ang daan, katotohanan, buhay, at walang makakarating sa Diyos ama kundi sa pamamagitan mismo ni Hesus. Sa madaling salita po, kailangan mong magkaroon ng tamang relasyon kay Hesus upang ikaw ay makapasok at tanggapin ng Ama sa langit. Amen po. Maaari mong itanong, kapatid, wala na bang ibang paraan? Sinasagot po tayo ng Biblia. Sabi po ng Gawa, chapter 4, verse 12, kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, walang ibang pangalan na ibinigay ang Diyos Ama sa ikaliligtas ng tao, kundi si Kristo lamang. Amen po. Paano maliligtas ang tao? Sabi po ng Biblia, Efeso chapter 2, verse 8 hanggang 9, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong mga gawa. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Ibig pong sabihin, hindi ka karapat dapat tumanggap, pero dahil sa biyaya ng Diyos, ipinagkaloob sa iyo ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen po. Kaya sino man ay hindi dapat magmalaki na tumanggap kay Kristo, kundi ipagpasalamat niya na sa biyaya ni Kristo nakamtan ang kaligtasan. Amen? Pangpito, kailangan nating tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Muli sinasabi po sa Biblia, Romans chapter 10, verse 9, kung ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sa unang Juan chapter 1 verse 9, kung ipapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan natin, patatawarin tayo ng Diyos at lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Sa madaling sabi, ang Diyos po mismo ay nangangailangan ng kinakailangan niyang mapakinggan mismo mula sa bibig mo na ikaw ay inaamin na nagkasala upang magkaroon po ng kapatawaran. Amen po ba? Kaya kung nais mo, kapatid, sa oras na ito na maranasan ang pamumuhay kasama ang Diyos, kailangan mong tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya sa pagkakataong ito, inianyayahan po kita na sumunod sa pananalangin na ito. Sige po, pangungunahan ko po kayo sa pananalangin. Panginoong Hesus, naniniwala ako na ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo dahil sa aking mga kasalanan. Patawarin mo po ako at linisin, hugasan ng banal mong dugo sa lahat kong pagkakasala laban sa iyo, sa isip, sa salita at gawa. Hayaan mo, O Diyos, mula sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka at manaan sa aking puso mula ngayon at magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, kapatid, kung ikaw ay sumunod sa panalangin, sabi po ng Biblia, ginagarantiyahan mismo ng salita ng Diyos sa Juan chapter 1 verse 12, sabi po doon, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya kay Kristo ay pinagkalooban ng karapatan na maging anak ng Diyos. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat.